Alam po namin na kanina ka pa naririto. Yan po ang pinakamahalaga sa lahat. Kasi po kung wala ka sa amin pong kalagitnaan, wala pong kabuluhan ang lahat ng ito. Salamat po at kanina pa namin nadadama ang iyong presensya. Hindi ka man namin nakikita sa aming matang pisikal, pero alam namin dahil sa iyong pangako, pinangako mo rin naman sa amin na kapag kami nagkatipon, ay sigurado pong ikaw ay nasa aming kalagitnaan. Alam po namin, may balak ka, may plano, may hangarin kang mabuti para sa bawat isa sa amin ngayon pong umaga. Dalangin namin mapangyari ito sa aming pong buhay. Binubuksan namin ang aming puso at ang aming isipan upang magawa po ninyo ang lahat ng nais ninyong gawin. Dalangin namin sa aming pag-aaral ng iyong salita ay pagkalooban mo kami ng karunungan at pangunawa. Nang sa gayon, Panginoon, ay maisagawa po namin ang mga kalooban po ninyo sa aming pong buhay. Salamat po, O Diyos, dahil po ikaw pong magtuturo sa amin. Dalangin namin ang tinig mo ang siyang aming marinig. Magiging simple ang iyong mga salita sa amin dahil bibigyan mo kami ng karunungan, Panginoong maunawaan ito. At hindi lang kami basta nakikinig upang maging matalino. We are not here, Lord, to be knowledgeable only. Pero naririto po kami at makikinig kami ng iyong salita upang sa gayon ay patuloy na mapabanal ang bawat isa sa amin gamit ang iyong mga salita, Panginoon. We want to thank you. Alam namin, Panginoon, na gagabayan mo ang bawat isa sa amin sa pag-aaral pong ito. This we pray, Lord, in the mighty name of our Lord God Jesus Christ. Everyone will say, Amen. Haba po ako'y nananalangin para sa umagang ito, sa pagpapahayag ng salita ng Panginoon. Talaga pong mayroon na po ako nakahanda. Dahil po medyo nakakapagpahinga po ako ngayon dahil nandito po si Pastor Henny. Purihin po ang Panginoon doon. So, may mga naisusulat na po ako, pero hindi pa talaga sila buo. No po. Ah, Kaya tinitignan-tignan ko po yung lahat po ng, kasi po kapag ka po mayroon pong ipinapahayag ang Panginoon, kahit simpleng bagay lang, may nadaanan ako, parang may nilagay ang Panginoon sa puso, sinusulat ko po lahat yon. I take note of those things. Tapos, yun po kadalasan nung nagiging parang mensahe. Kapag nanalangin po ako, i-impress ng Panginoon at ibabalik niya ako doon sa mga sinabi na niya. Pero ang linggo pong ito ay kakaiba kasi po tinitignan-tignan ko yung notes ko. Parang wala akong nararamdaman na na anointing doon sa mga nakita ko. Kaya po I really prayed about it and I asked the Lord, ano ba talaga ang nais ng Panginoon na marinig natin? Kasi po pwede ko namang i-share ang mga yon, pero maaaring hindi pa panahon at hindi po ngayon yon, o maaaring para sa aking personal yon at hindi naman para sa iglesia. Kasi po maingat din po kami dito. Kailangan talaga naming malaman na ito po ang nais ng Panginoon na marinig natin. No po. Kaya po nanalangin po ako. At alam po ninyo, binalik ako ng Panginoon doon sa mensahe noong nakaraang linggo. May dahilan po kung bakit yun ang mensahe ng Panginoon. Alam po ninyo habang nakikinig ako kay Pastor Henny about the message of unity, those who are here last Sunday, we have talked about the importance of unity, ang kalooban ng Panginoon, tayo po'y magkaisa. Habang pong iniisip ko po ulit yung pong message ng Panginoon sa atin, hindi lang po last Sunday yun because it's our anniversary, so it's the message of the Lord for us as a church, no po, for this year. Habang iniisip ko po yun, alam po ninyo, I want to be honest kasi napatanong ako sa Panginoon, Panginoon, bakit ba ito ang mensahe mo para sa amin as a church? Are we not united as a church? That's my honest question. Kasi po, di ba, the message of the Lord for us is unity. Talaga pong tinanong ko, Panginoon, honestly, tinanong ko, Panginoon, bakit ito ang mensahe mo, Panginoon? Kasi po, nakikita tayo ng Panginoon di ba? So, alam po niya ang puso natin, alam niya ng mga nangyayari. Alam niya ang lahat ng bagay. Kaya po, ang tanong ko po sa Panginoon, are we not united yet? Pero alam po ninyo, in-impress naman sa akin puso ng Panginoon. Hindi naman sa hindi tayo united.
Pero pwede nating sabihin na hindi pa tayo nakakarating doon sa perfection na tinatawag because nobody's perfect. Di po ba? Only the Lord is perfect. So may mga room for improvement. Ah, lagi pong mayroon pong pagkakataon na umunlad kahit pa po sa usapin ng pagkakaisa. Maybe we are united, pero pwede pa nating paunlarin yung pagkakaisang yon. At po pwedeng silipin natin ang mga ilang bagay na baka may mga pagkukulang tayo sa mga ilang areas. Hindi naman sa wala talagang pagkakaisa. Maybe the Lord wants to fix something. Pero alam po ninyo, isa sa mga inimpress ng Panginoon sa aking puso, maybe the message of unity is not just about us as a church, but it is about us as the church. Ibig sabihin, I'm talking about personal. Not just yung Mighty Warriors Christian Fellowship na member tayo. Maaari pong ang mensahe ng Panginoon ng pagkakaisa ay tumatagos. At mayroon din pong connection sa atin, personal, bilang mga anak ng Panginoon. Hindi lang po sa Mighty Warriors Christian Fellowship. Kasi napakahalaga ng unity, hindi lang sa church. Maybe it's also a message for our family. Lahat ng relationships na meron tayo. Kaya sinilip ko rin po at aking pong inisip at tinanong sa Panginoon, after kong tinanong na as a church, Lord, nakikita mo ba yung unity sa amin? Sa family kaya namin, Panginoon? Nakikita ba yung unity? Sa mga relationships na meron tayo, nakikita ba yung unity? Kasi napakahalaga po nito. At this morning po, iikot lang po tayo ulit dyan sa usapin po ng kalooban ng Panginoon na tayo pong lahat ay maging united. No po. Alam po ninyo, may napansin akong isang katotohanan sa buhay. Madali pong magsama-sama ang mga tao, pero mahirap magkaisa. Yung unity po is a challenge. Yung magsama-sama, madali. Pero hindi po ibig sabihin sama-sama tayo, may unity na. Because yung pong pagsasama-sama ay hindi po parang nagsisiguro na ang lahat ng nagsama-sama ay nagkakaisang tunay. Kasi po ang unity mas malalim, hindi lang ito pagsasama-sama. At alam po natin na maraming mga pagkakataon, actually pwede tayong magkakatabi ngayon pero hindi naman pala nagkakaisa. At ang Diyos pong nakakaalam niyan. O pwedeng katabi mo ang katabi mo pero mayroon palang boundary. Hindi pala kayo nag-uusap. Mayroon palang sama ng loob. No choice ka mo kasi yan, diling bakanti. So, nung makapamili, kaluklok ka kang lugar. Alam ng Panginoon ang lahat ng yan. No po? So, hindi po ibig sabihin sama-sama tayo o may pagsasama-sama, meron ng pagkakaisa. Ang nais ng Panginoon, hindi lang yung pagsasama-sama. Ang nais ng Panginoong makita, yung pagkakaisa. Pwede pong magkakasama sa isang lugar pero hindi naman iisang puso. Sa lahat ng bagay, makikita po natin yan. Kahit sa pamilya, nangyayari ito. Magkakasama sa isang bubong pero magkakahiwalay ang puso. Pwede po yun eh. Pwede rin naman makita ito sa church. Kaya kailangan maging maingat. We gather every Sunday, pero alam po ng Panginoon, we can gather every Sunday, but unity is not automatic. Hindi ibig sabihin may gathering, ay may unity na. Kaya po sinabi ni Apostol Pablo in Ephesians chapter 4, verse 3, sabi po niya, make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Pag binasa po natin yan, may word po na effort. Ibig sabihin, kailangan tayo talagang mag-effort. Ibig sabihin, hindi ito ganun kadali lang. It's a challenge for us. Kailangan tayong mag-effort. At mababasa po ninyo, ang sabi diyan, we make every effort, saan po? To keep the unity of the Spirit. Nais ko pong umpisahan dyan sa talatang yan. Hindi pa po ito yung actual body ng sermon po, no? But pag pinansin po natin yan, alam po ninyo, nung binasa ko yan, sinulat ko po yung mga realizations ko about this particular verse. Pag binasa po natin kasi, mapapansin natin, ng tono ng talatang yan, ay nagsasabi sa atin that unity is not something we manufacture,
on our own. It is something that the Spirit of God produced. Ibig sabihin, ang unity po ay sa banal na Spirito nanggagaling. Kasi if you will see it, unity of the Spirit. Capital S ang Spirit, hindi po ito Spirito ng tao. Pagka po capital S yung Spirit na term sa Biblia, it talks about the Spirit of God, which is the Holy Spirit. So ang pagkakaisa ay bunga ng pananahan ng banal na Espiritu sa atin. Hindi po ito natural sa atin, mga kapatid. In fact, iba po yung natural ng tao. Kung po gagana yung ating pong natural, yung tendency ng tao, mahirap magkaisa. Pero mangyayari lamang yan dahil po ito po'y bunga ng pananahan ng banal na Espiritu sa atin po. No po? So it is something that the Spirit produces. No po? It is not something that we manufacture on our own. Hindi po sinabi dyan na, pansinin po ninyo, hindi sinabi dyan na make every effort to create unity. Hindi po sinabi yon. Ang sinabi, make every effort to keep unity. Gusto ko pong i-emphasize yung word na keep because that's our duty, not create, because unity is something that the Holy Spirit creates, pero our duty is to keep it. Nakuha pa ninyo yung kaibahan po noon? Ibig sabihin, hindi po ito dapat struggle sa atin. It should be natural for us kasi po bunga yan ng banal na Espiritu. Pero ang trabaho talaga natin is to keep it. Pag sinabing keep it, you guard it. No po. Because the Spirit already creates unity among us nung mamatay po ang Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Nag-create na siya ng pagkakaisa sa atin. Ginawa niya tayong pamilya at ginawa niya tayong magkakapatid. So dapat po unity really exist kasi po dahil sa ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. But our duty as a church is to keep and protect yung pong unity na ito. Kaya po kailangan tayong mag-ingat sa lahat ng bagay na nakasisira ng pagkakaisa. Kasi po ang trabaho natin pangalagaan ng pagkakaisa. At kapag tayo po ay imbis na pangalagaan ng pagkakaisa, tayo pa nagiging sanhi ng pagkakabahabahagi, bukod sa hindi na natin ginagawa ang ating panawagan, parang kinokontra natin ang tunay na kalooban ng Panginoon sa atin. Ano po ba yung mga bagay na sumisira ng pagkakaisa? Ito po, alam natin to. Number 1 is pride. Kapag may pride, nasisira ang unity. Kapag ka po nagtatanim tayo ng samahan ng loob, yung offense, no po, sa kapwa, nasisira ang unity. Kapag ka may chismisan, nasisira ang unity. Mga ilang practical things lang po ito na dapat bantayan talaga natin. At alam naman po natin, malinaw namang nakasulat yan sa Biblia na hindi kalooban ng Panginoon sa atin ang mga bagay na yun. Bakit? Kasi po nasisira ang pagkakaisa kapag ka po may mga bagay na iyon na atin pa rin pong o mga bagay na ganito na nasa sa atin pa. Kaya po we always ask the Lord na tayo po'y baguhin niya. No po? Pero mga kapatid, kung ang banal na Espiritu ang siyang maghahari at naghahari sa ating puso, unity becomes natural. Ito po ay nagiging bagong likas sa atin. Ang likas sa tao, iba noon. No po? Pero binigyan tayo ng new nature ng Panginoon because the old has gone and the new has come. The day we have accepted the Lord. No po? Ang ibig ko lang po sabihin, unity is something we must intentionally protect. Sinasadya talaga dapat natin at binabantayan na pangalagaan ang pagkakaisa. Hindi lang po sa church, maging sa family natin at sa lahat po ng ating mga relationships. We choose unity. No po? We promote it, we protect it. Yan po. Intentional po natin ginagawa yan. By the way po mga kapatid, ang title po ng salita ng Panginoon, I have, chose this title, Yakad. Later pa I will be discussing what Yakad is. It's an Hebrew word for unity, by the way. Ang unity po sa salita po ng Hebreo ay Yakad. Tapos po, ang title natin is Yakad, Unity That Pleases God. Nabanggit na po ang talatang yan in Psalms 133, pero we will be focusing, revisit it again, nabanggit na po yan last week,
Pero i-revisit po natin and we will just be focusing on verses 1, 2, and 3. Na po, tatlong talata lang. Let's just read yung po 3 verses muna ng dire-diretso. Verse 1 muna po. Behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. I think po, memorize na marami sa atin. Then let's continue in verse 2. It is like the precious oil upon the head, running down on the beard of Aaron, running down on the edge of his garments. That's verse 2. And then verse 3 po, it is like the dew of Hermon, descending upon the mountains of Zion. For there the Lord commanded the blessing, life forevermore. That's verse 1, 2, and 3 no po, ng Psalms 133. Kung mapapansin po ninyo, sa binasa po natin, yung verse 1 po, nag-start kaagad yan sa salitang behold. By the way, this is a song written by David. Ito po ay awit na nilika o sinulat ni Haring David. Pero ang unang salitang ginamit niya is behold. Sa Hebrew po, ang kahulugan niyan ay yan po'y panawagang bigyan ng pansin ang isang bagay. Parang sinasabi po ni Haring David, sandali lang, tignan ninyong lahat ito. Parang sinasabi niyang, hindi ito pwedeng palampasin. Kailangan pansinin natin ito. Yun po ang sinasabi ng awit na yan na isinulat po ni Haring David, yung word na behold. Para pong may nakita si Haring David na isang napakagandang tanawin o isang eksena na napahinto siya at sinabing, sandali lang, tignan ninyo ito. Para siyang nakakita ng isang napakagandang eksena, pero hindi bundok, hindi po magandang tanawin na literal, hindi po kayamanan, hindi po yun ang tinutukoy niya. Ang tinutukoy po niya ay pagkakaisa ng magkakapatid. Para siyang nabiglat na mangha sa isang bagay na kanyang nakita, pero hindi ginto o pilak ang tinutukoy o kayamanan. Kasi po ang mga tao, pag nakakita ka ng kayamanan, doon lang nagniningning ang mata nila. Mga ragulamat, ang popongkay. Maging lang excited, but David, iba po siya. Hindi po kayamanan, na-excite siyang bigla eh. Parang may nakita siya at hindi niya na-contain yun. Kaya sinasabi niya, sandali lang, tignan ninyo yung napansin ko. Napansin ba ninyo yung nakikita ko? Kaya ini-emphasize niya, hina-highlight niya ito, hindi ito pwedeng palampasin. Kailangan talaga natin itong bigyan ng pansin. At ang tinutukoy po niya, pagkakaisa. Yun lang ang tinutukoy niya. Ano po bang kamangha-mangha sa pagkakaisa? In-explain po ni David yan sa verse 2 and verse 3. Later po pupuntahan natin yun. So nakita po ni Haring David ang mga magkakabatid na nagkakaisa. Alam po ninyo, bigyan ko lang kayo ng konting idea about Psalms 133. Pag binasa po ninyo yan, binuksan ninyo ang Biblia ninyo, kung English po yan, lalong-lalo na, English translation, may nakasulat sa bandang taas niyan, parang Song of Ascent. Nakuha po ninyo? At hindi lang po yung sa kantang yan, o Psalms 133, may ganong nakasulat. It's just one of those song na tinatawag na Song of Ascent. Alam po ninyo, explain ko lang ng konti. Kapag ka po nagbabasa kayo ng Book of Psalms, tapos may nakasulat sa bandang taas na description na ang awit na ito ay Song of Ascent, ibig sabihin po, ito po'y awit na kinakanta ng mga Israelita habang po sila'y nagbabiyahe at umaakyat papuntang Jerusalem. Kasi po, ang templo ay nandun. Ibig pong sabihin ganito, sa kultura po ng mga Hudyo, hindi lang basta kultura, may utos ng Panginoon sa kanila na may mga iilang piyesta sila. Kasi po, there are feasts in the Bible na inutos ng Panginoon na gawin nila. But there are 7 feast po, no? Major feast na tinatawag. At if I'm not mistaken, there are 3 in those 7 major feasts na obligado talaga silang magbiyahe. Magmula sa iba't ibang panig ng buong Israel, magbabiyahe sila papunta po ng Jerusalem. So, may ganun po talagang mga pagkakataon. Alam po ninyo, even until now, ginagawa pa rin ng mga Israelita yan. May mga ilang Israelita na nakatira na sa ibang bansa, bumabalik pa talaga sila sa mga iilang pista talaga nila. Pero po noon, nung panahon na ito, nang naisulat yan, magmula sa iba't ibang dako ng Israel, aakyat po sila. Bakit aakyat? Ang Jerusalem po kasi
ay isang mataas na lugar. Para po mabigyan lang ng context, no po. Mataas na lugar ang Jerusalem. Kasi po kapag ka po sumasambang mga Israelita, di po ba? Even in the Old Testament, kung mapapansin ninyo, paborito ng Diyos yung bundok o mataas na lugar. Kapag ka po, even Moses, kapag ka po kakausapin na niya ang Panginoon, umaakyat siya sa bundok. Mountaintop experience, it talks about, mountains talks about the presence of God. Parang yun po ang sinisimbolo po noon. And Jerusalem ay located po sa isang mataas na lugar. Kaya talagang literal na aakyat talaga sila. And I want you to imagine this. Isipin po ninyo ang eksena noon. May mga galing ng Hilaga, Timog, Kanluran, iba't ibang tribo, nagsisidatingan, nagbabiyahe, paakyat, papuntang Jerusalem. Iba-ibang tribo, iba-ibang personalidad, iba-iba po yung estado sa buhay, iba-ibang pinanggalingan. Pero habang humaakyat sila at maaaring si Haring David ay nasa palasyong nakadungaw at nakikita niyang papasok ang mga Israelita para sumamba. Magkakaiba yung mga tao, galing sa iba't ibang lugar, iba't ibang tribo because there are 12 tribes of Israel. Pero iisang kanilang puso at damdamin at iisang kanilang pakay. Pumunta sa isang lugar upang sambahin at purihin ang Panginoon. At doon po niya nabanggit at nasabi habang tinitignan niyang papasok at paakyat sa Jerusalem ang mga tao, doon po niya nasabi na, "Behold how good and how pleasant it is when brothers dwell together in unity." Next slide. Balikan lang natin yan. Hindi. Ayan. Diba? Next slide. Sige. Okay po. Ayan. Na-explain ko na po yan. Next slide. Yun, yung verse 1. Diyan po niya nasabi na that's the reason why. Yan po yung dahilan kung bakit bigla-bigla na lang nasabi niya na napakainam pagmasdan. Kapag ka ang magkakapatid ay nagkakasama-sama. Yan po. At nagkakaisa. Yan po. Nagkakaisa at laging sama-sama. May kantang po tayong ganyan eh. So at least po alam natin ang background nito. Na ito po ay tumutukoy, hindi po dahil pare-pareho ang mga tao. Magkakaiba sila. They have different personalities. Hindi naman po kasi kailangan na pare-pareho tayo para magkaroon ng unity. We are different. Pero pag sinabing unity, tumutukoy po ito sa pagkakaisa, hindi po ng mukha, ng itsura, ng personalidad, o kung ano man, pero pagkakaisa dahil po sa ating Panginoon. Kapag po nagkakaisa tayo, sa pagpupuri, paglilingkod, pagsamba sa ating Diyos, ang tawag dyan, unity ang tawag po dyan. Ano po? Binagyan ko lang po ng konting background ito. Next slide. May dalawang salita po doon na mapapansin ninyo na nag-describe sa salitang unity. Ginamit po ni Haring David yan. Yung dinescribe niya, parang, ano po bang tawag sa Tagalog doon sa describe? Ay, parang isinalarawan. Yun daw po yung word. Yung unity sa dalawang bagay. May two words yung importanteng ginamit dyan. Talking about unity, the first one is good. Sa Hebrew po, it's tov. Nabanggit na rin po yan ni Pastora. And then pleasant, ang Hebrew word niyan ay naim. Maapaalala po ninyo sa Feast of the Tabernacles natin, may kinakanta tayong isang awit na lumalabas yung mga words na yan. Hinematov. Tapos may naim din, no? Yakad. By the way, yung yakad kanina is unity. No po? But yung word na naim is pleasant. Yung word na tov is good. No po? Yun po yung mga Hebrew words na ginamit. But let's talk about those two words. Pag sinabing good, ang meaning po niyan, even in the Hebrew context, ang meaning niyan ay right in God's eyes. Ibig sabihin, tama. Ito yung dapat at tamang gawin. Hindi po tama sa mata ng tao, kasi maraming tama sa mata ng tao, pero hindi naman tama sa mata ng Diyos. So ang basis dito ng pagiging good at tama, yung basis ng pagiging right, ay mata ng Diyos, hindi siya mata ng tao. Nakuha po ninyo? Kasi marami tayong notion at sariling pagkaintindi ng salitang tama. Pero tandaan po natin, ang number one authority must be God
siyang magsasabi at ang kanyang salitang magsasabi kung isang bagay ay matuwid at tama. Pero yan po ang kahulugan ng good. Yan ay tama, yan ang dapat na gawin. So talking about unity, ang sinasabi ng verse na yon, ito po yung dapat at tama sa mata ng Diyos para sa atin. Nakuha po ninyo? And then, yung word po na pleasant, it means delightful, refreshing, it brings joy. Ibig sabihin, parang sinasabi po ng salita ng Panginoon na nagkakaroon o naipapanganak ang kagalakan kapag may pagkakaisa. Kaya pag pumunta po kayo sa isang lugar na parang walang joy at saka peace, pansinin po ninyo, baka absent ang unity doon sa lugar na yon. Any place na absent ang unity, walang kagalakan, pansinin po ninyo yon, parang ibang pakiramdam pagka walang pagkakaisa. Walang joy na mapoproduce nun. Medyo siguro po maaaring tumawa ang mga tao, but if there's no unity, they can smile using their lips and sa faces makikita mo, pero deep inside, we are very sure walang real joy kapag walang pagkakaisa. Ano po? But those are the two words, very important words na ginamit po dyan. Ang ibig sabihin, ang unity po ay hindi lang basta tama at dapat, ito po'y kaaya-aya sa mata din ng Panginoon. Ito'y tama at dapat gawin, ito ang nais ng Panginoon, at ito po'y nagbibigay sa Panginoon ng kagalakan din. Hindi lang sa Panginoon, pati rin sa atin. Nadarama rin natin yung bunga ng kagalakan. Kapag may unity po sa church, sa pamilya, sa mga relationships natin, sa trabaho natin, sama na rin natin, how we pray na sa bayan din natin, may ganon. No po, yan ang pinapanalangin natin, pagkakaisa sa ating bayan. Kaya pansinin po ninyo, medyo malungkot pag pinag-uusapan ng bayan natin kasi walang pagkakaisa eh. So, but, siyempre po may hope. Pero ang hope natin wala sa mga politiko, nasa Panginoon. Yun na lang siguro nagbibigay sa atin ng pag-asa na balang araw makikita talaga natin ang ating bayan ayon sa ipinangako ng Panginoon. Pero let's just talk about our families, the church. Di po ba kaiinam pagmasdan kapag may pagkakaisa? Kapag may unity sa ministries natin, sa paglilingkod, parang kahit pagod pero masaya. Kasi nakikita natin yung pagkakaisa. No po? Lagi ko po sinasabi yan sa mga young people and also sa mga workers natin. Pagka po may event, talagang pagod na pagod, makikita mo naman. Pero lagi ko sinasabi pa ulit-ulit, ewan ko kung nagsasawa na sila, pero kapag may chance ako, lagi ko sinasabi, mapagal po na pero masaya. Masaya pong maglingkod kang Lord. Pero the reality is, talagang pagod. But, eto po yung saya na galing doon sa damdamin nating alam nating na-fulfill natin yung purpose natin. At lalo na po kapag nakikita yung pagkakaisa sa atin, yung diwa po ng pagkakaisa. Ano po. So yan po. But the root word doon sa verse 1 na yon is the word unity. That's the root word. Next slide. Yung unity po, ang keyword is yakad in Hebrew. Yung po kasing ginamit na original text na sinulat po yan ni Haring David. Yakad ang ginamit na term. Not just, yung pong meaning ng yakad is not just being together in one place. Ito po yung sinasabi ko sa inyo kanina na hindi lang ito pagsasama-sama na tayo po ay nagkita-kita lang. Hindi po ganon. Pero ito daw po ay nangangahulugang nagkakaisang puso, yung purpose at saka direction. Isang diwa, isang layunin, isang hangarin. Yan daw po ang kahulugan ng yakad o unity. It means it's not just physical proximity o yung malapit tamo physically. Na po, linuklok ka, kayang siping ng kay. Hindi lang po yung physical bodies natin ang magkakalapit. Magkakalapit din at united at nagkakaisang ating damdamin at layunin. Mga kapatid, ngayong umagang ito, ako po ay umaasa na ang bawat isa po sa atin, kaya tayo nagpunta dito, ay dahil sa iisang layunin lamang. At yan po ay pasalamatan, papurihan, sambahin ng ating Diyos. Hindi po ba? Nagkakaisa tayo sa ganong klaseng bagay. No po? So yan po ang kahulugan ng salitang yakad. Hindi lang same place, but same heart dapat. No po? Marami pong mga
pamilya, magkakapatid sa Panginoon, magkakasama, pero walang yakad, walang lumalakad na magkasama, pero walang yakad. No po? They are not united. Habi-habi ako maglakad, King journey you, ang Lord. Pero walang walang unity. Alam po ninyo, napakaganda kaya yung naglalakad tayo, tapos may kasama kang malapit sa'yo. Ito may papagkwento kayo po. Mo manapansinan yung journey mo. Linabas ko palagi ang mabatong gabon, mo naman balo. Kasi po kang kwento, ating unity there's something kapag may kakwentuhan ka, no po. Pero kung ikaw lang mag-isa, lahat lang napapansin mo. Pansin po ninyo? Magreklamo ka dalan, ko ba ito naman ganyan? Lumakad ko ka, madalamdam ka rin. Pero kapag may kasama ka, hindi mo mapansin. May aso nga sa tabi, kung ikaw lang mag-isa, hindi ka natutuloy eh. Pero kung may kasama ka, parang lumalabo ang lahat. No po? Tapos masasabi mo na lang, ay, nakarating na pala tayo. Nagiging madali ang lahat kapag may pagkakaisa. Kapag may pagkakasama-samang may pagkakaisa. Pero kung may kasama ka nga naglalakad, pero kagalit mo naman, mapangalanan kang kayabe. Kasi po, bukod sa hindi makakatulong, mabigat pang bawat yapak at lakad kapag may kasama kang hindi mo kasundo. Pansin po ninyo yan? Sa buhay Kristiyano, mga kapatid, napakarami ng pagsubok sa bawat araw. At nasa journey tayo papunta sa pangako ng Panginoon sa atin na buhay na walang hanggan, papunta sa langit. Pero bago tayo makakarating doon, dadaan muna tayo dito sa buhay natin sa lupa, maraming pagsubok. Mga kapatid, magiging magaan sana ang lahat. Kung may mga magkakapatid na tunay na nagkakaisa. Pero kung walang pagkakaisa, mga kapatid, napakahirap ng babahihin natin. Kailangan talaga nating magsama-sama. At yan po, ang magsama-sama at magkaisa. Yan ang kalooban ng Panginoon sa atin po. No? So, unity is not just physical proximity, but it's a spiritual harmony. No po? Ayan, spiritual harmony. Ngayon po, bakit po ganito na lamang ang pagka-amazed po ni Haring David sa unity na nakita niya? In-explain po niya yan at ipinaliwanag sa verse 2 and verse 3. Next slide. Sa verse 2 po tayo. Ang sabi po niya, it's like a holy oil. Doon po sa verse 2, basahin po natin, ang sabi po dyan, it is like a precious oil, like the precious oil upon the head, running down on the beard of Aaron or Aaron, running down on the edge of his garments. Mga kapatid, sa unang basa, parang kakaiba yung illustration. We are talking about unity, and then here it comes, the example of oil. Nabanggit din po si Aaron. And we know that Aaron is the first high priest. Hindi naman po si Moses ang high priest bagamat pareho silang galing sa lipi ni Levi. Pero ang high priest talaga is si Aaron, kaya po siya ang binanggit dyan. So parang Aaron represents yung priestly lineage. Siya kasi ang high priest. So ang sinasabi po dyan, parang ang unity, talking about unity, didikit ko po lagi yan. Yung verse 2 po, hindi naman separate sa verse 1 Ang verse 2 lumabas because nanggaling siya sa verse 1. So may connection yan sa pinag-uusapan nating pagkakaisa. Ngayon po, tinatry ko lang i-explain, bakit biglang nabanggit yung langis? Banal na langis, hindi lang basta oil yan ha. Langis po yun na pinag-a-anoint sa mga priest noon. No po? At binanggit nga po si Aaron. So unang tingin po, parang kakaiba. Bakit oil? Alam po ninyo sa lumang tipan, ang langis po ay ginagamit sa pag-appoint ng mga priest. Hindi lang po ang mga priest, kahit mga hari, pag may napipiling bagong hari, ay binubuhusan sila ng langis sa ulo. Hindi lang po basta wisik, hindi lang po basta dampi. Buhos talaga at makikita po ang langis na tutulo magmula sa kanilang ulo hanggang sa kanilang balbas at hanggang sa kanilang laylayan ng damit. Pinaliliguan talaga sila po ng langis. No po. Si Aaron po, to be exact po, nangyari sa kanya yan, ang gumawa niyan ay si Moses. Moses poured the sacred oil, anointing oil directly doon sa head po ni
ni Aaron to concentrate Aaron para sa kanya pong trabaho bilang high priest. Para po, hindi ko na po mababasa yung mga talatang yon, pakisulat na lang po, sa bahay po pwede nyo tignan. Na ito po yung pong nagsasabing nangyari talaga yan kay Aaron, na talagang binuhusan siya ng langis. Exodus 29 verse 7 at saka po Leviticus 8:12. Mababasa po ninyo ang pag-anoint kay Aaron gamit po ang langis. No po. Yun po yung konteksto nitong verse 2. Noong pong si Aaron ay inanoint, ang holy oil o yung langis ay binuhos sa kanyang ulo. Again, ulitin ko po, hindi lang po konti, umaapaw yon. Dumadaloy mula ulo hanggang balbas, hanggang sa laylayan ng damit. Gusto ko lang pong ma-imagine ninyo yung pong paano nila ito ginagawa. Hindi na po ako nakakita ng picture dyan eh. Pero binubuhos po talaga yan sa ulo. Even mga hari, si Haring David, kung naalala po ninyo, nang siya po'y piliin ni Propeta Samuel, na siya po ang hahaliling hari, bagamat po medyo matagal-tagal pa bago na fulfill yon. Pero bata pa lang po siya, inanoint talaga siya, binuhusan talaga siya ng langis. Ano pong ibig sabihin nito? Siyempre po, ayaw naman po natin na malaman lang natin at madagdagan lang yung katalinuhan natin. Ako po, ang panalangin ko talaga, malaman natin ano ba ang ugnayan nito sa buhay natin araw-araw, sa panahon natin ngayon. Kasi pwede po tayong matuto, pero ano po ba talaga ang kahalagahan nito sa atin? Sa panahon natin kasalukuyan at anong sinasabi ng Panginoon sa atin sa pang-araw-araw natin buhay bilang Kristiyano. Ano po ba ibig sabihin nito? Balik ko lang po. It is a description of unity. Dinidescribe yung unity. Ibig sabihin, ang unity ay parang banal na langis. Yan ang sinasabi po ng salita ng Panginoon dito. Ang ibig sabihin, ito po'y galing sa Diyos. Bagamat po kasi propeta ang nagbubuhos ng langis, hindi nila gagawin yun kung hindi sinabi ng Panginoon sa kanilang gawin yun. And true anointing is just a physical manifestation of what is happening spiritually. Kasi ang tunay na nagpapalat, nag-a-anoint, anointing is a spiritual term. Pero nangyayari po yan physically, but sa likod nun, spiritually speaking, the Lord is showering them yung anointing ng Panginoon. So, it speaks about anointing of God. Ibig sabihin ito'y galing sa Diyos. Hindi lang po ito strategy lang o gawin natin ito para ma-accomplish ng church ang lahat ng dapat niyang gawin for this year. Ma-achieve natin yung goal natin. Kailangan may pagkakaisa. This is our strategy. Hindi lang po siya basta strategy. It is a command for us to do it. Hindi lang po siya basta dahil sa personality na nagja-jive tayo lahat at nagkakasundo tayo at pare-pareho tayo ng gusto at kung ano man. Hindi po ito program lang na naisip lang natin, parang mabuti lang na ganito. Hindi po ito galing sa isipan ng tao. Ito po'y galing sa isipan ng Diyos at alam ng Diyos ang lahat ng mabuti. Ito po'y makakabuti para sa atin. Bilang iglesia at bilang personal na anak ng Diyos na po. So ito po'y gawa ng Diyos. Pero may mas malalim na kahulugan dyan. Sabi ko nga po sa inyo, ang langis sa Biblia ay simbolo ng presensya ng Diyos, ng anointing ng Diyos. It is also the symbol of the Holy Spirit. By the way po, inask ko po sila na huwag mo nang tanggalin sana yun yung atin pong logo. Pero parang nalaglag ata siya. Kasi po nung dumating po daw sila, wala na yung logo natin. Pero pansin po ninyo, yung logo natin, if you still remember last week, ang center po cross. Kasi po ang unity naman talaga, ang sentro ay yung ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Pero dun sa cross, mayroon dove doon. It represents the Holy Spirit. Kasi po kung walang banal na Spirito, wala rin talagang pagkakaisang mabubuo. Kasi nabanggit naman natin, ang banal na Spirito, yung unity is of the Spirit. Ibig sabihin, galing ito sa pagkilos ng banal na Spirito. Ano po? So ang langis po kasi ay simbolo ng Holy Spirit. And this is also the reason why kapag ka po may pinapabless kayo sa amin, if you notice, we always use oil. Andiyan na po, house blessing, car blessing, kahit pa po baby dedication na pinapabless po ninyo yung mga anak ninyo, di po ba? We are using oil. By the way po, last week lang binless natin yung apo po ni Sister Susan. I have used oil doon po because it is a symbol of the Holy Spirit. But of course, hindi na po yung paliliguan ko yung just try to imagine if I will do that. Ikaw, may buntok na tapos bulusan mo. We will not do that. It's just a physical manifestation of it. Pero the Lord honors it.
At alam naman po natin, hindi kami. We are the one who is applying the oil, but it is the Lord ang nagbe-bless. Ang blessing po kasi, ang source ay ang Diyos. Hindi naman po kami. No po? So, balikan lang po natin, kapag may unity sa church, may unity sa atin, ng mga anak ng Diyos, sa family natin, pag may unity, dumadaloy talaga presensya ng Panginoon. Tanggalin mo ang unity, parang pinipigilan mo ang daloy ng pagkilos ng Panginoon. Sometimes po, ang Diyos gustong kumilos, pero kapag walang unity, hindi naman po sa hindi niya kayang gawin. Pero talagang ang daloy talaga ng kilos ng Panginoon at yung anointing na tinatawag, isa sa pinagmumulan nito ay pagkakaisa. I remember many verses, gusto ko pong i-share sa inyo, pero wala na tayong time. We have limited time. Mga ilang beses na napansin po ninyo, kailangan nilang buuin yung kadalasan may pinapagawa ang Panginoon sa mga characters in the Bible, in the Old Testament na nagpapabuo siya ng parang altar tapos may mga instances na nagpapabuo siya ng 12 bato. Pansin po ninyo. It talks about Israel. I believe nangyari din po yun noong panahon ni Elijah na nung humingi po siya ng apoy mula sa langit. Mga kapatid, nung panahon pong yun, wala nang 12 tribo nag-divide sila. Pero sa mata ng Panginoon, 12 pa rin siya. Buo pa rin. It talks about unity. In the sight of God, we are one. Hindi tayo magkakahiwalay. No po? Pag tinignan tayo ng Panginoon, isa talaga nakikita niya. We are one body. Different nga lang po ng parte, pero bumubuo sa isang katawan ni Kristo ang iglesia. Yan ang sinasabi ng salita po ng Panginoon. No? Napansin po ba ninyo na may mga lugar talaga na pagpasok mo pa lang, may kapayapaan na. Yung na-feel mo yung peace ng Panginoon. May na-feel mo yung joy. Pansinin po ninyo, may unity dun sa lugar na yun pagkaganon. Pero baligtad naman, may mga lugar naman na pagka nagpunta ka, maganda naman yung lugar, ang itsura, pero ibang pakiramdam, may tension. Ako po, ayokong namamalagi sa mga ganong klaseng lugar. Pag nararamdaman kong may tension, ayokong nagsistay. Bali pong makoko. Hindi ako makakatagal sa ganun. Kapag ka po may ganong klaseng lugar, pansinin mo, ano bang problema? Mapapansin mo, one of the problem, walang unity. Minsan po, puwasok ka sa isang lugar, hindi mo naman alam may hidwaan sila at awayan, mararamdaman mo rin eh. Kahit pa hindi nila sinasabing nag-away sila eh. Pagpasok mo sa isang bahay, wala man sila sinasabi. Pero mararamdaman mo may iba. Kaya mo pong kayang pamilya, subukan nyo po lungob. Doon naman sa binding anak na binding anak yun po na may hidwaan sila, pero ramdam na ramdam mo. Kasi may ibang pakiramdam, parang walang joy, walang peace sa bahay, di po ba? Sa church, ganun din. Mararamdaman mong kakaiba. Ako po, totoo, may mga ilang instances na napagpasok ko ng church, parang may kakaiba. Hindi ko naman alam kung ano. Siyempre, hindi naman sasabihin sa aming mga pastor, yung may yung konti-konting, ano po ba tawag doon? Yung misunderstanding. Alam naman po ninyo, nangyayari po talaga yan. Pero, minsan pag nalaman namin, ba, may nakapagkwenta na parang may misunderstanding sister ganito. Minsan nasasabi ko na lang na, kaya pala iba yung pakiramdam ng pagpasok. May kakaiba. Kasi hindi natin nakikita yun physically because it's spiritual eh. Lack of unity, spiritual din po yun eh. At mararamdaman ng spirito mong may kakaiba. Kasi our spirit is designed na may unity. Kaya alam na alam mo pag wala. May hinahanap tayo eh. Ano po? So, kung papapansin po natin, may difference talaga kapag may unity o walang unity. Ano po? Sa totoo lang po, hindi naman talaga natural yung pagkakaisa sa tao. Kasi kung pag-usapan natin yung likas at natural sa tao, ang tao kung walang Panginoon, makasarili, may pride, madaling masaktan, madaling magtampo. Yun ang mga ugali talaga ng tao. Kapag wala ang Panginoon, ay nag-uumapaw sa mga ganyang ugali.
Di ba po, dati ganun naman talaga tayo. Nung wala pa tayo sa Panginoon, ganun din eh. Unahin muna ang sarili bago iba. Siyempre, that's the, ano po, no? Yun yung, ano natin, isip lang natin. Ako nasaktan. Kaya ganito, ganyan. Parang nasaktan ako, kaya magtatampo ako. Parang umiikot sa ating sarili. Nung wala pa si Kristo. Pero nung ang Panginoong Jesus ay nasa puso na po natin at buhay natin, nawala sa atin ang sentro. Kasi hindi naman tayong bida, ang Panginoon palang bida. So we have realized na it's not about us, it's about the Lord. No po. Pero yun yung natural tendency ng tao, yun yung natural ng tao. Kaya ang tunay na unity at pagkakaisa, posible lamang talagang mangyari dahil kay Jesus. Dahil sa Diyos. No po. Yan po yung nakasulat sa Ephesians chapter 2 verse 14. Basahin ko lang po, no? Ephesians 2:14. For He Himself is our peace. Talking about our Lord Jesus Christ. He Himself is our peace, who has made us one. In other words, siya na nagpaging buo o ganap sa atin o nagkaisa sa atin. Yun po. And has destroyed the barrier, the dividing wall of hostility. So, ang sabi po dito sa verse na ito, may sinira ang Panginoon. Yung barrier at saka dividing wall of hostility daw. Ang Diyos, ang ating kapayapaan at siyang nagkaisa sa atin. At sinira na daw po niya, binuwag niya ang pader ng pagkakahiwa-hiwalay. Ginawa po niya yan sa krus ng Kalbaryo. Kinonekta ko lang po sa gospel ito. Pinag-isa niya tayo. Tayo na dating makasalanan. Pinagbuklod niya tayo sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Kaya natatawag natin ang bawat isang magkakapatid ngayon. Kasi po, tinanggap niya tayo sa kanyang pamilya. At pinag-isa niya tayo. Next po, ang sabi ng verse 3, next slide. Next, ayan po. Unity is like a dew of Mount Hermon. Pag po binasa po kasi ninyo yung verse 3, it is like the dew of Hermon descending upon the mountains of Zion. Ano po, ne? Alam po ninyo, ang Mount Hermon, ang bundok ng Hermon, ay isang napakataas na bundok sa Israel. You can research it, pero noong pa man po, ito po'y napakataas na bundok. Pero kilala ang Mount Hermon na kilala po ang bundok na yan sa makapal na hamog. Yung pong dew, hamog po yun eh. No po. Kilala po yung bundok na yan sa makapal na hamog. Sa Israel po, na maraming mga lugar na disyerto, napakahalaga po sa kanila ng hamog. Ang hamog po kasi sometimes kapag walang ulan, yung hamog ang inaasahan nila to bring moisture sa lupa. In fact, nabanggit po yan ng aming Bible school teacher noon. Nang panahon pa daw pong hindi pa nagkaka-flood, ng panahon ni Noah, hindi naman umuulan. Ang unang ulan na yon. Kaya po walang ideya kahit po si Noe kung anong mangyayari kasi po ang nagbibigay buhay sa mga halaman ay hamog o yung dew. The first time pong nabanggit yung salitang ulan, nung panahon na po ng flood, no po, yung rain na ganon. So talagang blanco sila sa kung anong mangyayari. But dew is very important kasi po sa Israel, inaasahan po nila yan na magsusustain ng moisture ng ground. At alam naman po natin ng mga halaman, nagbibigay buhay sa mga pananim ay yung moisture sa lupa. Isa po yan sa importante. Sa madaling salita, ang dew na galing ng Hermon ay nagbibigay buhay. Nagbibigay buhay sa mga halaman at sa lahat po ng mga tumutubo sa lupa. Ano pong ibig sabihin nito? Kapag may unity, may tinatawag tayong growth. Lumalagong mga halaman kapag may dew, di po ba? Hamog. Ang unity parang hamog. Alam ko po bawal mahamugan sa mga medyo may edad na. Pero kapag ka po hamog ng unity ang pinag-uusapan, yan ang gusto natin. Maganda. Okay, kaya hindi ko po alam, naisip ko lang, no? Okay naman sigurong manalangin na hamugan mo kami Panginoon ng pagkakaisa. Pwede po kaya yon? Kasi po, ang unity daw parang hamog eh. Ano po? Pero ito yung klase ng hamog na hindi ka magkakasakit. Hamog na mapapabuti, mag-grow ka dito. Kaya pag may pagkakaisa po, may growth tayong inaasahan.
Tapos nagbibigay buhay pag may pagkakaisa. Kita po ninyo, napakaganda sana na image na kung ang isang church, dahil may pagkakaisa, di po ba napakarami natin pagsubok? Pero napakaganda kung may pagkakaisa, excited ang lahat na magkasama-sama. Kasi po, no, parang ang mga problema, tinatanggal yung buhay sa atin. Eh. Ito pong bayat na ka, pero pagkakayabi mo rin, kaya kang kapatid king Gino, parang bumabalik yung buhay. Yan ang disenyo talaga ng church. That's the reason why we come together. Hindi lang po sa basta nagkita-kita lang, okay na. Hindi po pagkakaisa ang gusto ng Panginoon. Kasi po nagbibigay yan ng buhay. Nagpapalago yan. Kaya Kapampangan po, magpalago na naman talaga. But I'm talking about yung growth natin. And it produce fruit. Maging fruitful tamo po. Kapag ka po may unity, no po. Kapag may unity, may spiritual freshness, may growth, may buhay, yan po. Kapag ka po ang isang halaman kasi, walang tubig, walang moisture ang lupa, matutuyo ito. Ganon din sa church. Kapag ka pupuno ng away, chismis, kompetisyon, pride, mga kaaway yan ng unity. In short, pag walang unity, matutuyo ang spiritual life natin. Pero kapag ka may unity, mamumunga at lalago po talaga yan. I-connect lang po natin ulit yan sa gospel. Next slide natin. Malapit na po ako matapos. Dito na po. Patapos na tayo. Yung connection po niyan, siyempre po, we always point it towards the cross sa ating Panginoong Jesus. Ang pinakamalalim na dahilan po ng unity ng church ay ang Panginoong Jesus. Ang ebanghelyo po, mabuting balita ng kanyang ginawa at pagliligtas sa atin. Bago po tayo tumanggap kay Kristo, noong wala pa si Kristo sa atin, hiwa-hiwalay tayo dahil sa kasalanan. Malayo tayo sa Diyos. Number 1, ang naging bunga ng pagkamatay ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, na tayo dating malayo sa Panginoon, ay nagkaroon ng unity ulit sa tayo at sa Diyos. That's the number 1. Tapos po, dahil sa krus, pinatawad tayo at tinanggap tayo at ginawa tayong magkakapatid. Nagkaroon tayo ng spiritual family na tinatawag na ang Diyos ang ating Ama. Hindi tayo nag-iisa dahil hindi tayo nagkakaisa, hindi dahil sa pare-pareho tayo ng personality o pare-pareho tayo ng estado o pare-pareho tayo ng alam po ninyo, ito nga ang maganda sa church eh. Magkakaiba tayo. Pero pinag-isa tayo ni Kristo. Kaya nga imposible para sa tao ang pagkakaisa kung tayo lang kasi magkakaiba tayo. Ang Panginoon lang talagang pwedeng makapagbuklod sa atin. Sa dami ng mga differences natin, ang Panginoon lang talagang pwedeng makapagbuklod sa atin. Nagkakaisa tayo, hindi po dahil pare-pareho tayo, kundi ng mga bagay-bagay o personalidad, kundi dahil pare-pareho tayo na tagapagligtas. Meron tayong iisang Diyos, kaya po mayroong pagkakaisa sa atin. Mga kapatid, mga personal questions lang. Next slide. Bago po tayo magtapos. Tayo po ba ay tagapagbuo, tagapagtaguyod ng pagkakaisa? O tayo ay tagasira ng pagkakaisa? Dalawa lang po kasi yan eh. Tayo po ba, ginagawa po ba natin, are we doing all our efforts or making every effort to keep the unity? Yun ang binasa natin kanina, di po ba? Keeping the unity. Unity keeper ka ba? O destroyer tayo ng unity? Of course, alam na alam po natin kung anong kalooban ng Panginoon para sa atin. Sa pamilya po, tayo po ba ay tagapagtaguyod ng pagkakaisa? Ikaw po ba ay nagpapatawad? Hindi nagkikimkim ng sama ng loob? Kasi po kung baligtad, paano natin may tataguyod ang pagkakaisa kapag kaganoon? Sa church po, tayo po ba ay tagapagtaguyod ng pagkakaisa? O nagiging sanhi ng pagpapangkat-pangkat? Tayo lang po makakasagot niyan. We can evaluate ourselves, no po. Sa ministry po, tayo po ba ay nagpapalakas sa samahan? O tayo nagpapahina nito at nakasisira po ng pagkakaisa? Mga kapatid, practical ways lang po to live in unity. Number 1, choose humility over pride. Kasi po pride,
will destroy unity. Kaya humility is the key. No po? Choose humility. That's number 1. Number 2, choose forgiveness. Mga simple things lang po ito na pwede pong makapagpa-boost ng unity sa church, sa family natin, sa mga relationships natin. Number 1, humility over pride. Number 2, choose forgiveness over offense. And then number 3, we always choose love. No po? Over being right. Pero gusto ko pong i-emphasize lang yon. Of course, kailangan tayong tumindig sa tama. Pero ang gusto ko lang sabihin yung mas piliin natin ang pag-ibig at pagkakaisa kaysa sa manalo sa debate, sa usapin, kung ano man. No po. Ako po kasi kahit may punto ako, nang minsan pigilan ko niya yung sarili ko, bakanta mo po masira itang unity. There are things na so small na pwede mo naman talagang isang tabi. Kasi minsan malilit na bagay lang nakasisira ng pagkakaisa. Pinipilit natin na dapat ganito, dapat ganyan. Pero tignan po natin, hindi pa pwedeng isang tabi muna. Alin ba mahalaga? Manalo ka sa diskurso? At mapatunayang mas magaling ka, tama ka, at mas mahusay ka? O manalangin ka na lang at ipagpasa Diyos mo yun at piliin mo na hindi masira ang samahan at pagkakaisa? Di po ba? Common sense po yun eh. Pero minsan talaga pong kailangan po talaga nating pakaisipin ng mga bagay-bagay. Kasi po, we are supposed to be keepers of yung pong unity na tinatawag. May beautiful promise po dyan sa end ng verse 3. Therefore, ang sabi ng dulo ng verse 3, the Lord commanded the blessing, even life forevermore. Makita po ninyo yung word na command. Ang blessing talaga under ng command ng Diyos. So, in reality po, ang Diyos ang nagsasabi na magbibigay siya ng salita ng pagpapala. At He's commanding it. Ibig sabihin, wala sa atin ang manubela. Ang source is the Lord. Kaya hindi natin pwedeng habulin yung blessing. Ang habulin natin at isik natin ang Diyos. Kasi it is He who commands the blessing. We cannot command it. It is the Lord who commands it. Ano po? Ang ibig sabihin po kapag may unity, nare-release yung blessing from the throne of God. Parang nagko-command siya ng blessing. May unity dyan. Parang ang Diyos mismo ang siyang magko-command ng blessing. That's one of the good things in unity. Automatic dadaloy ang blessing ng Panginoon. It's one of the keys sa pagpapala ng Panginoon. Mga kapatid, may kwento nga po sa isang orchestra. Alam po ninyo ang orchestra. Iwanan ko po sa inyo ang kwentong ito. Just try to imagine and relate it po sa personal natin buhay and even sa church na po. Ang isang orchestra po, binubuo ng iba't ibang instrumento. If we are talking about yung kung pag-usapan natin ang orchestra, may violin dyan, mayroong drums dyan, may tambol, mayroon pong mga trumpet, mga brass instruments, magkakaiba. Hindi naman po pwedeng sabihin na, halimbawa, sabihin ng drum, hindi na ako titingin sa conductor. By the way, sa orchestra po may conductor. Kaya po sila nagkakaisa because of yung kumpas na yun eh. Mayroon po kasing conductor doon. Kapag po sinabi ng drummer na, biyasa na ako man eh, may ako na kailangan lumawig at ang conductor, parang ano lang, pulso lang. Ano po? Owido lang. Mga ganun po. Hindi susunod sa plano, yung musical sheet at hindi titingin sa conductor. Just try to imagine kung ang drums ay hindi susunod. At magiging ganun din ang attitude ng violin. At isipin po ninyo, magiging ganun din yung attitude ng mga brass instrument. Kumbaga kanya-kanya, para-paraw sila ng attitude. Kahit iisa silang orchestra na tinatawag, pag nagtugtugan yan, imbis na po musik ang mapoproduce, ingay ang maririnig mo. Magkakaroon ng gulo, ingay, no po. Distortion ng sound, no po. Kasi po hindi naman kasi ganoon nilikha ang orchestra.
Opo. Pero kung ang lahat ay muling titingin sa iisang konduktor, yung nagkukumpas, nagiging napakagandang himig ang tugtugan. Ganon din po tayo mga kapatid. Kapag kanya-kanya tayo, nagiging ingay tayo sa mata ng Panginoon, sa tinig ng Panginoon. I mean, sa um, pandinig ng Panginoon. Ayaw naman po nating parang maging pompyang lang na maingay. Ang gusto po natin, makapagbigay tayo ng maayos na papuri, harmony sa pandinig ng Panginoon. Kasi kung walang unity, nagiging ingay lang ang lahat. Pero kung sabay-sabay tayong titingin sa kumpas ng Panginoon, and God is our conductor, no po? Kung titingin tayo, ang tingin ay sa Diyos lang, magkakaroon po ng tunay na pagkakaisa. Magkakaiba man ang tunog, pero magkakaroon ng harmony. At masasabi nating, ito nga ang tunay na dahilan kung bakit po tayo pinagkabuklod-buklod ng Diyos. At tayo pong lahat ay yumukot manalangin. Let's all pray. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat po sa pagpapahayag po ninyo ng inyong kalooban sa amin ngayong umaga na kung papaano po kahalaga sa amin ang pagkakaisa. Maraming salamat. Last week, ito po itinuro mo na sa amin. At ngayon po, ay mas nilinaw mo at inulit mo ulit ito sa amin. Maaring nais mo na makita ito sa amin pong mga buhay. Naririto po kami, patuloy na nagpapasalamat sa iyo. At ang aming hiling, matapos po naming mapag-aralan ng lahat ng ito, ay bigyan mo kami ng kakayahang maisagawa ang lahat ng ito. Maraming salamat po, Panginoon, dahil ang pagkakaisa ay galing sa iyo, Banal na Espiritu. At alam namin po, Panginoon, iisa lang naman ang Diyos na kumikilos sa buhay namin. At kung may iisa kaming Diyos, hindi mahirap dapat para sa amin ang magkaisa. Dahil ikaw nagbubuklod sa amin, aming Panginoon. Sa lahat pa po, Panginoon, na aming gagawin sa pag-aalala namin sa inyo sa Holy Communion, dalangin namin, Panginoon, patuloy mo kaming samahan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen.